Amen. Praise God. Kamusta na mga kapatid? I hope lahat tayo ay pinagpala ng Panginoon. Amen. At alam natin na maganda yung kanta sa lahat ng panahon, hindi siya nagbabago. Ang Panginoon lamang talaga ang siyang yung tinatawag natin consistent, faithful sa kanyang mga pangako. And this morning ay maganda po yung ating topic. We will talk about yung second letter ni Timothy. Ang series po natin ay Be Strong in Grace. At kung sinusundan niyo po yung ating message, tayo po ay nasa 56 o 55, Special Purposes or Common Use, Part 1. Okay, makikita natin to sa 2 Timothy 2:20-22. Lahat tayo sa bahay, meron tayong kanya-kanyang utensils, di ba, na ginagamit sa bahay. I remember yung nanay ko, hindi ko alam kung sa mga nanay ninyo, no? So, sa bahay kasi meron kaming maliit na cabinet na lahat ng pinapadala namin magagandang baso, kutsara, nakatago, naka-display, no? Naka-display siya. Tapos pagka yung kakain kami, yung may pingas, yung baluktot yung tinidor, di ba? Ganon din sa inyo, o sa amin. Pero pag may bisita, ilalabas yun, dahil special purpose. Pero kapag yung daily use, yung common use, kulang na lang pakainin ka dun sa dahon ng saging. But still, sabi nga, yung topic natin is related doon. Kailan ginagamit, gusto mo bang ikaw ay makatulad ng mga special utilities or anong tawag, utensils, o yung ginagamit sa dining table, o ikaw ay isang common na gamit lamang na ginagamit. So, praise God dahil maraming nakaka-relate, and I hope sa message natin ay patuloy natin kung mai-apply sa ating buhay. So, welcome po sa mga kasama natin sa Zoom, na yung iba nasa Facebook. Purihin ang Panginoon at God bless po mga kapatid sa patuloy na pag-antabay. Welcome po sa lahat ng nasa YouTube at yung ating mga kasama sa online and offline as well. At purihin ang Panginoon dahil ang ganda ng ating topic. So, in review, napag-usapan natin last week, di ba? Na sabi ni Pablo kay Timothy, na Timothy, i-avoid natin yung mga usapang hindi nakakatulong, yung godless chatter. Kasi kung sino man yung mga taong nag-i-indulge in it, it will become more and more ungodly. So, hindi siya nakakatulong sa ating buhay espiritual. And sinabi din natin last week, kasi katulad nung may mga taong nagtuturo ng mali, yung false gospel, at sinasabi nila na yung mga nangyari yung mga nasa Bible nangyari na, at yung mga nakalagay sa Bible na mga katuruan, yung mga nakikita natin ito yung katotohanan, tinitwist nila. And we call it false gospel. I don't know kung ilan sa inyo ang nag-search ng Gun Green. Na-search nyo ba? Apo. Okay. Nakakasuka, no? Kadiri. Kadiri, yaki. So sabi doon, kasi yung turo ng mga false gospel na ito ay parang gangrene. At alam natin yung gangrene ay wala ng gamot, no? Ang ginagawa kapag may gangrene ka, kunyari sa kamay, puputulin yung kamay mo para hindi madama yung buong katawan. So sabi nila, etong si Hymenaeus and Philetus ay parang ganun doon. Alam nila yung katotohanan and they departed from truth. Kaya naman ang sabi doon, iwasan natin ito, hindi nakakatulong, at sa mga nakakapakinig nito ay hindi rin naman walang pakinabang. Kaya nga kung magkakaroon kayo ng aso o ng anak, huwag yung ipangalan sa Hymenaeus and Philetus, bukod sa mahirap ispilengin ay mahirap isulat. Sabi doon, sila yung mga taong nagturo ng mali at maraming kasama nila sa church that time in Ephesus ang nadamay at sumama sa kanila. At sabi nga natin, nevertheless, tandaan natin na yung God's solid foundation, yung katotohanan, yung totoong gospel, at yung mga taong tumanggap sa mabuting balita, yung inaccept nila si Christ bilang Lord and Savior, sabi doon, the Lord knows those who are His. Kilala ng Panginoon kung sino ka, at kilala ng Panginoon yung mga taong talagang sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya naman lagi natin sinasabi mga kapatid, no? Nevertheless, sabi doon, yung God's solid foundation stands firm, sealed with this inscription, the Lord knows those who are His. At ang sabi doon, everyone who confess the name of the Lord must turn away from wickedness. Everyone who confess. Alam natin na yung pinag-uusapang wickedness dito ay yung mga taong nagtuturo ng mali. Nakukuha niyo po.
We are talking more dito yung false gospel. Kaya naman mga kapatid, lagi natin tandaan, since the Lord knows those who are His. So yung lagi natin tinatanong, I hope and I pray that all of us will stop watching yung mga videos na hindi nakakatulong. Okay? Sa mga previous sa pagtuturo natin, binanggit natin yung pangalan ng mga false gospel na ito. Yung mga napapanood natin madalas sa TikTok, sa YouTube, binanggit natin kung sino-sino sila. And I pray din po na kapag meron kayong, baka meron pa kayong kakahanap nyo nung dagdag na talino or kaalaman or something like na parang naiintriga kayo. And yet parang sa kagustuhan nyo lang marinig, ay baka maligaw din po kayo. So mag-ingat tayo sa ganoon. Dahil bukod sa hindi siya makakatulong, ay baka makadamay pa ng iba. Kaya nga lagi natin sinasabi na sa mabuting balita na tinanggap natin, hindi pwede yung parang, oh, mabuti ito, gawin natin. Ito yung uso ngayon, idagdag natin. Ano? Hindi naman sa dami ng programa, at the same time, yung ganda ng programa yung pinag-uusapan, pero anything na may nagtuturo ng taliwas sa mabuting balitang tinuro ni Kristo, then sabi doon, talikod tayo. Huwag na nating ituloy kasi hindi naman talaga siya makakatulong sa ating lahat. And this morning, we are going to talk about yung part 55, special purposes or common use. Okay, magandang usapan natin dahil bibigyan tayo ng idea kung paano tayo magiging isang vessels of honor. Okay? At the same time, sa paglilingkod sa Panginoon, alam natin, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Ang hinahanap sa atin ng Panginoon, ano yung nakaraan nating topic? Do your best. Diba? If you do your best, definitely hahanapin mo yung mga bagay na kung saan ay maluluwalhati ang Panginoon. At sa buhay natin ito, sa mundo natin meron tayo ngayon, marami rin namang different kinds of vessel. Diba? May mga lagayan o vessel na kung saan ay hindi nakakatulong at the same time hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. So yung tanong, kung ang pinag-uusapan natin ay yung vessel o yung lagayan, let's say tayo yung vessel. Okay? Anong vessel kaya yung ini-strive natin? Gusto ba natin tayo ay yung vessel na merong special purpose? Or are we part of the common use of vessel na sinasabi dito? So para maintindihan pa natin yung ating mensahe, may we ask everyone to stand. Sige po, basahin natin yung ating Biblia. 2 Timothy 2, verse 20 to 22. Basahin po natin. Now, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So flee your and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from pure. Let's pray. Lord, tulungan at samahan mo po kami na maintindihan po namin ang iyong mensahe para sa amin sa umagang ito. Bless each one of us. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, tayo po yung makakapo na. So, yung nabanggit ko kanina, no, kapag may bisita, ginagamit yung magandang utensils, yung plato, yung kutsara, yung baso. At the same time, kapag yung regular use naman, ay ginagamit yung mga pang araw-araw lamang na utensils. Normally ako, pagka meron akong isang special mug, okay, yung lagayan ng kape. Okay. Gusto ko yung kape na yon, normally pagka may mga okasyon at the same time may mga lakad, lagi ko siyang bitbit. At yung lagayan ko ng kape na ito, dahil mahilig ako sa kape, hindi ko siya nilalagyan ng ibang klaseng inumin, katulad ng purong gatas, katulad ng tsaa, katulad ng karak, no? Dahil nag-iiba yung lasa. At ang gusto ko lang yung special mug ko na ito, yung tumbler. Okay, hindi ko na sasabihin yung tatak. Favorite ko talaga siya. So kahit saan ako magpunta, bit-bit ko ito. So sa buhay din po natin, parang ganon din tayo, no? Meron tayong tinatawag na isang bagay that we want to use it for honorable things.
Tama? At sa buhay po natin, we can relate dahil po yung ating topic is about are you a vessel for special use or yung common use na sinasabi? Are you a vessel na kung saan meron kang yung tinatawag natin merong honorable things or yung dishonorable things? So lahat tayo ay makaka-relate sa kwentong ito dahil dito ipinakita ni Pablo na sabi nga doon sa isang great house, di ba? Yung isang bahay ng mayaman to malamang, eh makakakita tayo doon sa kanyang bahay ng maraming klaseng container, maraming klaseng kutsara, baso, whatever. Mga bagay na kung saan ay ginagamit sa different occasion. At the same time, ay ginagamit natin yung mga gamit na special na ito na meron silang dapat na role na i-fulfill. Katulad ng kutsara. So gagamitin mo lang siya para sa iyong bibig, di ba? Siya kasi kung merong sandok na maganda ron, hindi mo siya pwedeng gawing kutsara. Ibig sabihin lahat tayo ay merong role na dapat na i-fulfill. At sinasabi natin, kadalasan kasi, yung gold and silver, definitely, sa talatang ito are yung most expensive and desirable vessels. Sama? Gold and silver. At yung makikita natin dito, sabi binanggit na wood and clay. Di ba? Wood and clay, ito yung sinasabi natin, ginagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Pwedeng pitchel, pwedeng yung palayok, di ba? Pwede yung mga bagay na kung saan ay yung mga baso o kutsara tinidor na ginagamit po, especially nung first century, eh, ginagamit nila ito for daily use. So yung container, okay, yung vessel is meant for honorable use. Alin yun? Yung gold and silver. Okay, yung gold and silver, ginagamit siya for honorable use. Ito yung mga gamit na hindi natin nakikita sa ordinaryong araw. Okay, ginagamit lamang ito o naka-reserve ito para sa isang special meal or events like reunion, tama? May birthday, parang ganon. Tapos, yung mga dishonorable vessel, okay, referred to yung wood and clay na binabanggit, ito yung ginagamit natin for our daily activities. Kung tatanungin ko kayo, alin kaya ang mas masarap gamitin? Yung honorable, gold and silver, o yung dishonorable like wood and clay? Para sa inyo. Siyempre, honorable, tama. Bukod sa mahal ito, malinis, maganda, parang konyo ang dating, napakayaman mo noon, parang may ginto-ginto pa yung baso at kutsara mo. Siyempre, lahat tayo ay sasagot nung, siyempre, mas gusto ko yung honorable. Something like gold and silver na expensive. Kasi nga, lahat tayo sa buhay natin ito, sa mga taong gustong gamitin ng Panginoon sa kanyang ministeryo, lahat tayo ay mag-pursue na mabuhay ng merong kabanalan. Something like, we are all a vessel wherein tayo ay nakakaluwalhati, magbibigay galang sa ating Diyos. Type nyo? Yes. Parang may dalawang nagising Okay, praise God. Paano ba itsura nung sinasabing gold and silver? Ano ba itsura nito? Parang ganito. Hindi yan bahay namin, nakita ko lang sa internet. So pinost ko dyan. So parang ganyan, di ba? Ganyan siya ka-special. Ito yung gold and silver, used for honorable use. Ginagamit ito sa bahay, sa okasyon na kung saan, parang pag uy, ang sarap kumain, diba? Nakaaya-aya siyang tingnan. At gusto natin na ganito yung lagi natin gamitin. Tama? Imagine mo kung yan ang gamit mo, kahit tuyo yung ulam mo, siguro marami kang makakain. Ano? Okay. At the same time, ito naman yung sinasabing wood and clay na saan ay ginagamit, we call it parang some are dishonorable use. Parang mas gusto ko yung nauna kaysa dito. Tama? Pero no first century kasi, ito talaga halos karamihan yung ginagamit. I remember, pagka nagpapaksiw ng tulingan, ginagamit ay palayok. Tama? Sarap nun, yung sa palayok kagagamit. Hindi ko alam kung naabutan niyo yung kutsarang kahoy. Hindi pa, naabutan nyo. O nakita nyo lang doon sa dingding kasi binili sa Baguio. Yung nakasabit sa kusina, yung tinidor kutsara. Anyway, naabutan namin ito, gumamit kami ng ganyan. So, sa buhay natin ito, ganon din po. Okay? God is longing for each one of us na maging katulad nung honorable vessel.
like yung gold and silver kanila. Tama po? O hindi nyo bet. Okay, ang sabi dito, all of us, ang sabi dito sa ating Biblia, now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but of wood and clay, some for honorable use, and some for dishonorable. So makikita natin dito sa lahat ng pagkakataon, tingnan natin, ano ba yung gusto natin maging klaseng lagayan na makakaluwalhati sa Panginoon. Hatiin natin sa tatlo. Yung pag-uusapan natin yung verse 20, 21, and 22. Yung verse 20, ang sabi doon, understanding the metaphor of vessel. Pangalawa, becoming vessels for honorable vessels. Okay? And embrace the cleansing process to an honorable vessel. Number 1. Okay, sabi doon, now in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, and some for dishonorable. Yung word ng metaphor, kung makikita nyo, yung number 1 natin kanina, yung metaphor po, ang ibig sabihin nun ay figure of speech. Something like we symbol, parang symbolic lang siya. Okay? Para madali nating ma-relate. Or something to represent yung katotohanan. So sinabi ni Pablo, doon sa malaking bahay, doon sa great house, ay merong dalawang klaseng vessel. Diba? Pinapakita niya lang dito. At yung vessel na ito, ay yung gold and silver, at yung vessel na wood and clay. So yung metaphor na ito na sinasabi, gusto nating maintindihan, ano ba ang ibig sabihin nito? So sa verse 20, lagi natin binabanggit na mas gusto ko talaga yung gold and silver kasi ito yung desirable vessel, expensive, at mainam siyang gamitin, pleasing to the eye. Tama? So makikita natin dito na kapag yung binabanggit na dishonorable o yung wood and clay, something like na parang ayaw natin nun. Okay? So paano gagawin natin para tayo ay maging isang honorable vessel, something like nakakaluwalhati sa Panginoon. So tandaan natin, sa malaking bahay, merong honorable use and dishonorable use. Okay? Yung gold and clay at yung gold and silver, dito naman yung wood and clay. So para saan ito? Okay? Yung dalawang vessel na ito, ang sabi doon sa 21, okay? If anyone cleanse himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart, useful to the master of the house, ready for every good work. Tingnan natin yung salitang if. This is the condition. If. Kung gagawin nyo ito yung magiging kondisyon. At ito naman yung magiging resulta. Ano sabi doon? If anyone. Tama? If anyone. If. Ito yung kondisyon. Kung ang sino man ay lilinisin. If anyone cleanses. So yung anyone is pertaining sa ating lahat. Hindi lang sa pastor, hindi lang sa leader, hindi sa nagpapakanta, kundi kahit doon sa pinaka-ordinary membro. Sabi doon, if yung condition ay gagawin ng lahat. Okay? Ano raw yung mangyayari? He will be a vessel for Honorable. Diyan pa kayo? Honorable use. Ano pa? Set apart as holy. Ano pa? Ready. Useful to the master of the house and ready for every good work. So makikita natin sa ating kwento na kung gagawin nyo lamang ang mga bagay na ito, kung kayo ay lilinisin at magpapakalinis, sabi doon, you will be a honorable use. So sa buhay natin ito mga kapatid, gusto ba natin tayo ay maging kagamit-gamit sa Panginoon? Okay? Gusto ba natin yung ganun? Okay. Lahat tayo ay, kapag ka nanonood sa TV, nakikita natin yung mga favorite pastor natin, o yung mga singer, magaling kumanta, magaling maggitara, o magaling magsalita, yung mga mentor na tinatawag. Lahat tayo, minsan sinasabi natin, gusto kong maging katulad niya. Tama ba? Nasabi niyo ba sa sarili niyo, ang galing niya. To the point na kung saan, ay alam mong maraming nabibless sa buhay niya. Tama? Mga kapatid, yung mga Diyos, yung mga kapatid na ito, na ginagamit ng Panginoon for honorable use. Yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Yun din po yung Diyos na pinaglilingkuran natin.
Ang kaibahan lang, they meet the condition. Nakukuha niyo po. Ginawa lang nila yung condition. Ano yung condition? If anyone cleanses himself from what is dishonorable. Hindi tayo gagamitin ng Panginoon. Lalo na kung sa buhay natin ay may mga pagkakataong hindi nakakaluwalhati sa Diyos. Nakukuha niyo po. Dahil ang Diyos ay banal. Siyempre, ayaw yan ang kasalanan dun sa kanyang kaharian. Tama? Kaya naman tayong lahat, ang sabi doon, kung tayo ay magpapalinis o lilinisin, hihingi ng tawad, at kung tayo ay tatalima doon sa mga dishonorable na bagay na ginagawa natin, sabi doon, God will use us. Amen? Amen. Gusto nyo gamitin kayo ng Panginoon? Amen. Then, ask the Lord, Lord, ano po ba yung mga dishonorable things na ginagawa ko sa buhay ko? Pag-usapan natin mamaya, ano itong mga ito. Ang sabi kasi doon sa Hebrews 10:10, sabi doon, by this, basahin po natin sabay-sabay, by this will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all time. Sabi doon, sa ganitong pagkakataon, yung tinatawag na sanctified, inaring ganap. Okay? Sa harap ng tao, tayong lahat ay makasalanan. Okay? Lahat tayo ay makasalanan. And once and for all, Jesus Christ offered Himself. Diba, lagi natin kinakanta, Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng buong sanlibutan. Okay? So dito, sa ginawa ni Kristo, tayong lahat ay inaring ganap. Paano ibig sabihin nun? Sa tuwing tayo ay nakikita ng Diyos, hindi nakikita ng Diyos yung lahat ng kapalpakan, lahat ng masasamang ginawa mo, yung lahat ng masamang sinasabi mo sa harap ng Diyos. Sinong nakikita niya? Ang nakikita niya ay yung ginawa ni Kristo sa krus upang ang kasalanan ko at kasalanan niyo ay patawarin ng Panginoon. Pinatawad niya once and for all. Nakukuha niyo po? Once and for all. We are sanctified. Pag sinabi po kasing sanctified, we are made holy, set apart. Ito yung sinasabi ko sa inyo palagi, di ba? Yung example ko palagi yung toothbrush. Di ba? Yung toothbrush mo ba ipapagamit mo sa iba? No. Siyempre hindi. Dahil ang tawag doon ay itong toothbrush na ito ay ginawa lamang para sa akin. So ito ay set apart, made holy. Parang tayo po, nung tinubos tayo ni Kristo mula doon sa krus ng Kalbaryo, nung pinatawad niya ang ating buhay, ang ating mga kasalanan, you are just like that toothbrush. You are set apart, made holy, to be used of God. Ako po. To be used of God. Kaya nga sinabi rin pinatunayan dito sa 14, ang sabi doon, for by one offering, He has perfected for all time those who are sanctified. Yung tinatawag na sanctification dito, ito yung tinatawag na moment by moment, mayat maya. Nakuha niyo po? Ito yung mga pagkakataong, Lord, nagmura na naman ako. After 2 minutes, nagmura ka na naman. Ito yung mga panahon na kung saan, Lord, naiinis na naman ako. Wala pang 3 segundo, nakita mo yung bumbunan nung kinagagalita mo, nainis ka na naman. Ano ang gagawin na? Hihingi tayo ng tawad. Tama? Ang tawag doon ay moment by moment, we are sanctified. Made holy. Nagtatransform. Nakukuha niyo po. So, yun ang ibig sabihin dito. Hindi ito yung parang one time, big time. Yung sanctification. Yung perfected na sinasabi dito, it refers to spiritual maturity. Hanggang doon tayo sa dumating sa pagkakataong yung unti-unting hindi na natin ginagawa yung kasalanan. Pero hindi ibig sabihin na tayo ay hindi na makasalanan. Nakukuha niyo po. Tayo ay nakakagawa pa, nasisilat pa rin tayo. Naiinis, nagagalit, gumagawa pa rin tayo na hindi nakakaluwalhati sa Panginoon. Kaya nga sabi doon, since si Jesus ay namatay para sa ating lahat, once and for all, yung lahat ng kasalanan ito, pag tinignan ka ng Diyos Ama, ang nakikita sa gitna, sino? Si Jesus. At nandito sa likod ni Jesus, sino? Tayo. Nakukuha niyo po. Kaya pag tinignan tayo ng Ama, si Marvin, nainis na naman. Ang nakikita ng Ama, sino? Si Jesus. Di ba, yung kasalanan ni Marvin na nainis siya, pinatawad na siya ng anak ko. Anong gagawin ko ngayon?
hihingi ako ng tawad, Lord, nainis na naman po ako, patawarin mo po ako. Nakukuha niyo po. Dahil tayo ay inaring ganap. So, ibig ba sabihin nung gagawa tayo lagi ng kasalanan para okay naman pala, papatawarin ako ng Diyos? Hindi siya license to sin. Kasi nga, ang totoong humingi ng tawad sa Diyos, dapat nagbabago yung kanyang puso at kanyang isipan sa mga kasalanan. Nakukuha niyo po. So, dumarating na yung time na parang mali yun na, hindi ko na dapat ginagawa. Hindi na ako dapat naiinis. Nakukuha niyo po. Okay, klaro tayo ron. Clear. Okay, so paano gagawin? Kung tayo ay magpapalinis, therefore if anyone cleanses o nilinis na, from what is dishonorable, ang sabi doon, you will be useful to the master. Sabi doon, you are honorable use, set apart as holy, useful to the master, ready for good work. Kapag ang isang mananampalataya, ginawa niya yung kondisyon. Ano yung kondisyon? Humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkakamali. Kapag ang isang mananampalataya ay patuloy na gustong sumunod sa Panginoon, sabihin natin unti-unting nagiging banal, nagiging maayos, nagtatransform yung buhay. Mga kapatid, kung gusto kayong ipanalangin sa Panginoon, direct it to God. Lord, gusto ko pong maluwalhati ka sa aking buhay. Lord, gusto ko pong maluwalhati ka sa aking pagsasalita, sa aking pakikitungo sa aking asawa, sa aking kapwa-tao, sa kasama sa church. Matigas po yung ulo ng pastor namin, Lord, gawin mo po akong maputis para sa Kanya. Anything that is nakakaluwalhati sa Panginoon, the Lord will answer our prayer. Nakukuha niyo po. At kapag ito ay minasa mo, na gusto mong lumakad ayon sa kaluwalhatian ng Panginoon, ayon sa gusto ng Panginoon, anong sabi doon? Basahin po natin yung naka-highlight, He will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. Tatlong bagay ang mangyayari na kung saan, kung nanasain lamang natin, we will become a vessel for honorable use. Kasi ang sinabi po doon sa 1 Corinthians 6:19 to 20, basahin po natin ang sabay-sabay. Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and that you are not your own, for you have been bought for a price. Therefore, glorify God in your body. Okay. Sabi doon, we have been bought. God owns us. Therefore, be useful to the master. So ano yung sabihin nun? Yung buo ko bang katawan ay templo ng Diyos? Yes. Kung yung ginagamit mo yung kamay mo sa kung saan ay ginagamit mo upang manalangin, itaas ang kamay o sumuko sa Panginoon, bakit hindi na lang natin ito gamitin para doon? Instead of manampal ka, mangurot ka, manuntok, nakukuha niyo ba? Kung ang bibig mo ay ginagamit mo para sa Panginoon, you want to, sabi ko, Panginoon, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka. And yet, wala pang, kalalabas mo pa lang ng church, nagmumura ka na. So, something wrong. Nakukuha niyo po. Kung ang katawan natin ito ay para sa pag-aari ng Diyos, binili tayo ng kanyang banal na dugo. God owns us. Therefore, yung buhay natin ito dapat, hindi na natin ginagamit kung saan-saan. Tama? Kakapanood mo pa lamang ng video message. Kunyari, nanood ka ng Fat Tuesday message natin. Di ba? Tapos, nalingat ka doon sa YouTube. Nanood ka naman ng kung ano-ano. Parang may mali. Nakukuha niyo pa. Parang sinasabi, tandaan niyo mga kapatid, tayong lahat ay binili ng Diyos sa isang napakamahal na presyo. Buhay ni Jesus ang kanyang inalay para sa atin, sa akin at sa inyo. At yung buhay na ito, doon napako siya sa krus, pinatawad tayo sa ating makasalanan. Therefore, sabi doon, glorify God. Saan daw? In your body. Kung ginagamit mo ang matang ito, ang tainga, ang bibig, ang kamay, ang paa, yung buong katawan mo, para sa Panginoon, use it to glorify God. Nagigets po? Use it to glorify God. Dito sinasabi ni Pablo na lahat tayo ay maliban sa tayo ay tumanggap nung kaligtasang nagmumula sa Diyos. Therefore, sa ating katawan, gamitin din naman natin upang magamit sa kanyang kaluwalhatian. Nakukuha niyo po? Our body is a temple of God.
syempre, hindi ko na ito papagamit pa sa iba. Tingnan natin uli. Ang sabi doon sa naka-highlight, He will be a vessel for honorable use, set apart, useful to the master, ready for every good work. Kaya ang sabi doon mga kapatid, be always ready. Tayo dapat ay laging maging handa. Tayo dapat ay laging maging handa. So, paano ibig sabihin nun? Alam natin na tayong lahat ay niligtas ng Panginoon. Tama? Amen. Niligtas tayo ng Panginoon. At yung kaligtasan ito ay, sabi dun sa Ephesians 2:8 and 9, di ba? Tayo ay binigyan ng regalo. At kung ang buhay natin ito, ay alam natin, kaya tayo gumagawa ng mabuti dahil tayo ay ligtas na. Diba, lagi natin sinasabi yun. Hindi ako gumagawa ng mabuti para ako ay maligtas. Kaya nga naman, kung tayong lahat ay ligtas na, niligtasan ng Panginoon, anong magiging dapat na gawin natin? Gagawa ka ng mabuti dahil ikaw ay ligtas na. Paano ibig sabihin nun? Respect the authority. Sa opisina, ang authority ko ay yung boss ko. Tama? Pagdating sa church, ang pinaka-authority ko ay si Pastor Jeff, Pastor J. Jackson. Sila yung authority ko. Siyempre, pagdating naman sa buhay natin, kanya-kanya, no? Sa trabaho ninyo, supervisor, tama? Pagdating naman sa simbahan, siyempre parang yung pinaka-pastor ng church. Sa gobyerno, ang pinaka-boss natin talaga, yung presidente, tama? At ganoon din naman, pagdating sa Senado, sa marami pang aspeto nung mga position sa government, may kanya-kanyang hierarchy. Kanya-kanyang hierarchy. Kaya naman, yung respect the authority, kaya mo yung ginagawa kasi ay ligtas ka na. Okay, ginagawa ko ito kasi ito yung nakakalugod sa Panginoon. Ginagawa ko ito kasi ito yung alam kong nakasulat sa Biblia. Halimbawa, yung be good to your neighbor. Good to your neighbor. May sakit. Nalaman mong may sakit. Kaya mo siya, pag-pray ko na lang. Or something like, tatawagan mo siya. Meron ka bang gustong kainin? Nakukuha niyo po. Good to your flatmate. Alam mo nang, may isang linggo ng 3 buwan na siyang hindi sumasahod. May sobra-sobra tayong bigas. Bakit hindi natin bigyan yung kapatid natin na gano'n? Be good to your neighbor. Nakukuha niyo po. Alam natin na may mga kapatid tayo na kung saan ay nangangailangan. Sa Pilipinas, no? Kahit sa Pilipinas, ang kailangan lang nila 1,000 pesos, ay yung padala nasa 300, lalapit pa rin yun. Kung kailangan naman talaga, be good to your neighbor. Nakukuha niyo po. Something that yung buhay na meron tayo, kahit kasama yung time, treasure, and talent, yung resources natin, partly, ito yung nagiging bunga ng ating kaligtasan. Nakukuha niyo po. So kaya nga, yung bunga ng gospel, ng mabuting balita, ang ginagawa natin ay gumagawa tayo ng mabuti. Sabi doon, be prepared for every good work. Kasi sinabi doon sa Ephesians 2, inulit natin to, no? For it is by grace you have been saved sa pamamagitan ng faith. Hindi ito dahil sa iyong mga ginawa. Tama? It is the regalo siya ng Diyos. Not by works, so that no one can boast. Ang numbers 10, basahin natin. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Nakuha niyo po. Tayong lahat ay God's handiwork, masterpiece. Tayong lahat ay ginawa ng Diyos, created in Jesus Christ, in Christ Jesus, to do ano raw? To do good work, which God prepared in advance for us to do. Kung tayo ay obra maestra ng ating Diyos, He alone, He mastermind our salvation. Alam niya na yung kaligtasan, kailangan natin ng kaligtasan. He mastermind it. At sabi doon, He works powerfully. Our life ay nag-transform, nagbago. At sa buhay natin ito, pag nakikita tayo ng Diyos, si Marvin ay aking obra maestra. Therefore, God will always consider us His masterpiece. Kaya naman, kung ang Diyos ang lumikha sa akin, He is my master. Kung ang Diyos ang nag-mastermind ng aking salvation, kaya ako naligtas.
kung ang Diyos ang gumawa sa akin, ako yung kanyang obra maestra, wag naman daw po nating i-treat yung ating sarili na i-disrespect ang Panginoon. Nakukuha niyo po? Naniniwala ba kayo ang Diyos ang siyang tumubos ng inyong kasalanan? Amen. Ang Diyos ang siyang nagbago ng inyong buhay. Amen. Therefore, gamitin natin yung katawan natin for His glory. Ito yung mga panalangin, Panginoon, gusto ko pong maging kagamit-gamit sa iyo. I want to be useful. Lord, gusto ko po yung ganong vessel, yung gold and silver, na magbibigay po ng kaluwalhatian sa iyo. Nawa sa umagang ito, no, all of us, nawa ay ipanalangin natin to sa Panginoon upang tayo man ay datnan ng Diyos sa tapat ng lilingkod sa Kanya. Nakukuha po. Kaya ang sinabi doon, if anyone cleanses himself from what is honorable. Pag sinabing if anyone cleanses, ito yung nilinis mo ng nilinis, walang bahid na dumi, ang kintab, walang mantsa. Nakukuha niyo po, thoroughly, yun ang ibig sabihin nun. Tayong lahat ay niligtas ng Diyos, at the same time, tayo ay pinatawad ng Panginoon. Kaya yung 1 John 1:9, memorize it. Dahil may mga pagkakataon po, na dahil sa parang nagiging manhid na tayo sa paggawa ng kasalanan, you should be reminded about 1 John 1:9. Ano sabi doon? If anyone confess our sins, God is faithful and just. Siya ay tapat at hindi nanunumbat, na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan and purify us from all unrighteousness. Yung sinasabing if anyone cleanses himself from what is dishonorable, sabi doon, ito yung tinatawag nating moment by moment. We are asking God to help us, forgive us. Seeking forgiveness. At yung tinatawag natin, we are turning away from sin. At kung ito yung magiging way of life natin, yung buhay natin will become holy, set apart for God's use through this cleansing process. Nakukuha niyo po? Amen. Alam natin mga kapatid that God can use His divine purposes kung tayong lahat ay committed sa kabanalan. Kung tayong lahat lang po ay mabubuhay ng merong kabanalan, God will use you, will use me doon sa kanyang dakilang purpose, His divine purpose. And that is, tayo ay magiging isang instrumento sa mundong ito na magiging daluyan din po ng pagpapala sa iba. Yan pa po kayo. Amen. So paano? Paano tayo, how yung dishonorable na ito ay mawawala? Paano ay dapat natin gawin? So pinakita natin yung kondisyon, tayong lahat. So yung kondisyon, ito yung dapat natin gawin. Ang sabi doon, flee youthful passion. Flee from youthful passion. Ito yung sinasabi natin, we need to examine ourselves. Let us check. Baka kasi may mga pagkakataon na tayo pa yung nag-i-invite sa kasalanan. Alam mo nang masama, ginagawa mo pa. Alam mo nang hindi nakakalwalhati, ginagawa mo pa. Ito yung mga panahon na kung saan you need to question. No? Baka kasi meron kayong mga questionable books. Baka marami pa kayong mga libro o magazine na binibili pa nga. Binabasa, piniprint, pinipicturean pa. O baka may mga movies pa kayo na hindi nakakalwalhati sa Panginoon. Ang mangyayari kasi doon, mag-i-indulge into sinful thoughts. Po-provoke mo lang yung sarili mo sa ganito. Ingat, tingnan natin. Lord, baka meron ka pang mga unconfessed sin in your life na hanggang ngayon ay bit-bit mo pa yung grudges. We need to focus doon sa ginawa ng Panginoon rather than nakafocus tayo, 10 taon na yung nakalipas, nakafocus ka pa rin doon sa galit mo sa tao. Okay? Flee from youthful passion. Or, baka kasi meron pa rin tayong mga na susubaybayan sa TV o sa Facebook na pag hindi natin gusto yung post niya, pagpo-post ka din at galit ka pa. Di ba? Ayaw mo doon sa ganitong tao ko. Marami kang sinasalihang group chat, marami kang sinasalihang blog na kapag kaayaw mo, talagang ang bait sa simbahan pero sa Facebook nagagalit siya. Ingat.
Nakuha niyo po? Flee from youthful passion. Ito yung mga tinatawag natin na kung saan ay hindi po nakakatulong. Yung tinatawag natin youthful lust, kasama po dito, hindi yung youthful lust na kung saan yung babaeng nakahubad or nakatupi, something like na parang kung ano naniisip mo. Part 3, isa iyon, pero binabanggit din dito yung pride. Yung taong ma-pride, arrogante, conceited. Kapag nawala ako sa father's house, hindi nakikikilos. Nakuha niyo po? Or napakayabang. Or ikaw yung mahilig makipagtalo. You have it, iwasan po natin ito. May mga pagkakataon din na yung normally yung kabataan, yung youthful passion na binabanggit dito, may mga sobrang impatient na tao. Ito rin yung sinasabing, ingat, hindi ito yung nakakaluwalhati sa Panginoon. Ito rin yung mga sinasabing, kasama rito yung selfish ambition. Parang mas gusto mo, lagi ka lang nasa harap, gusto mo lang yung laging ikaw yung bida sa kwentuhan. Ito yung mga parang may ambition ka na parang gusto mo maging presidente yata ng Pilipinas balang araw. Or something like, meron tayong paulit-ulit na ginagawang kasalanan na hindi nakakaluwalhati ng Diyos. Part ng youthful passion is yung stay away po dun sa mga bad companies. Lagi natin sinasabi ito, di bali kang makisama pero wag kang makisama. Minsan kasi kapag ka ikaw ang kasama mo palagi, and we are not judging, pero minsan kasi kapag ka yung kasama mo palagi yung palamura, wala pang isang linggo, palamura ka na rin. May mga pagkakataon na kung saan ay mga pagkakataon na parang itong ipoprovoke ka nila to do something bad. Okay. Sama lang, walang problema, pero wag tayo makisama. Kasama yung sa youthful passions, yung sinasabing problema or sexual immoralities. Di ba? Asawa ka na kung sino-sino pa yung chinachat or nakuha niyo pa. Something na hindi nakakatulong. Extra affairs. Say no. Don't have courage to say no po. Alam mo na yung pupuntahan mo ay inuman, sama ka pa din. Siyempre, hindi ka na makakahindi. Nakukuha niyo po. Stay away sa mga ganon. And avoid po yung mga ungodly relationship. Something like, siyempre, kung tayong lahat ay nilikha ng Diyos to give glory to His name. Anything po na hindi makakatulong sa ating kaligtasan, huwag na po natin gawin. Avoid, flee, run. Magtago ka dun sa mga ganitong youthful passion. At dahil kapag ito yung ginawa natin, nasabi doon, if you flee from youthful passion, basahin po natin, ano yung mangyayari? Instead of pursue righteousness of faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Pursue righteousness. Next week, we will focus po sa verse na 22. Kaya part 1 yung kanina, we will continue and we will dig deep po sa pag-aaral na ito. Kung tayong lahat ay, sabi ni Pablo, wag natin gawin, flee, run away. Instead, ang sabi doon, pursue righteousness, faith, love, peace, and along those who call on the Lord from a pure heart. So alam natin, as we continue doon sa buhay nito, to pursue righteousness is to continually study the Word of the Lord. Amen? Study, memorize, read it. Sa lahat ng pagkakataon, study, read, and memorize the Word of the Lord. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa isang buhay na merong kabanalan. Sabi yan, set apart as holy. Kung tayong lahat ay tinawag ng Diyos sa buhay na merong kabanalan, without holiness, kung walang kabanalan, therefore, we cannot see God. Nakukuha niyo po. Ito yung mga pagkakataon na kung saan, kung ikaw ay talamak sa paggawa ng kasalanan, never ever you will see the hand of God. Parang maliit lang naman ito. Masusundan niya ng susunod na malaki. Okay? Parang ano yun, parang sa lalaki, no?
May asawa ka na, chat, hi, hello. Ba, kinabukasan good morning, kumain ka na, papasok na ako, nadagdagan, di pa rin tumigil, no? Ang gawa mo, anong suot mo, alam niyo yung ganon. Parang sinasabi natin, stop it. Hindi ito nakakaluwalhati. Live holy. Dahil kapag ito yung mga ginawa mo na kung saan nakakakiliti sa una, pero in the end, ngaw-ngaw ka doon, ngal-ngal ka. Maraming maapektuhan. Live holy. Tingnan natin kung ano yung pinapanood natin. Watch what you watch. Nakuha niyo po? Nanonood ka ng message o nakinig na sumama ka sa panalangin ng intercede kapag 8 o'clock every Thursday. Pagkatapos ng prayer meeting, kung ano yung pinanood mo. Watch what you watch. Parang hindi dapat akma. At the same time, sabi doon, separate yourself. Di ba? Pursue righteousness. Separate natin yung sarili natin na alam natin kung ang crowd na ito ang gagawin lamang ay hindi magkikismisan lamang maghapon. Kasama pa ba ako doon? Siyempre hindi na. Kasi makikichismis ka rin. Nakukuha niyo po. At the same time, sabi doon, be self-disciplined. Anong ibig sabihin nun? Do what is right. Simply, yung self-discipline is simply doing what is right, whether it is convenient or not. At susunod, sabi doon, we need to stay focused. Part ng pursue righteousness. We need to stay focused. Huwag tayong madistract sa mga bagay na kung saan makakapaglayo sa atin sa ating relasyon sa Panginoon. Bakit maraming maraming mananampalataya, I hope makaka-relate kayo rito. Bakit kapag sa atin, parang ang bilis-bilis natin gawin yung komportable tayo? Magmumura. Kunyari, magmumura o magagalit. Bakit parang gusto natin gawin yun? Kasi pagka naibulalas ko na yung galit ko, gagaan yung pakiramdam ko. Tama? Kasi yun yung naturalesa mo, yung carnality ng pagiging tao mo. Nakukuha niyo po. Sabi doon, we need to stay focused. May mga ganong distraction in our life. At pag dumating yung ganitong pagkakataon, go back to the cross. Ano ba yung ginawa sa ni Kristo? Nakukuha niyo po. Tinubos ka niya doon sa kasalanan, pinalaya ka at the same time, ikaw ay sanctified, set apart, made holy. Dahil nga yung ating karnal na katawan ay napakadaling gawin to, therefore, do what is right. Ano yun? Nasain natin, huwag na natin gawin to, at nasain natin yung buhay natin ay patnubayan ng Panginoon. Nakukuha niyo po? Okay. So sabi doon, Paul instructed us to flee doon sa youthful lust and desire. Instead, we need to pursue yung righteousness, faith, love, and peace. Yung righteousness, ang ibig sabihin doon ay living in alignment with God's moral standard. Ano yung God's moral standard? Kung alin na nakasulat sa Biblia. Tayo dapat daw ay mabuhay na naka-align doon sa sinasabi ng Biblia. Nakukuha po. Amen. Tapos yung faith, sinasabi dito, yung faith is trusting in God's promises and relying on His strength. Tapos yung love is something like demonstrating love to God and others. At yung peace is seeking harmony and reconciliation in relationship. Next week, we will pag-uusapan pa rin natin ito uli, pero pahapyaw ay dinaanan na rin natin. So sa ating malapit na pagtatapos, ang sabi dito, pansinin natin yung huling salita doon sa verse 22. Basahin po natin. Along with those who call on the Lord from a pure heart. Ang sabi doon, along with those. Sino yung sinasabing along with those who call on the Lord from a pure heart? Sabi doon, we need to focus doon sa pursue righteousness, love, peace, faith. At sabi doon, at the same time, tayo din ay sumama doon sa mga those who call on the Lord from a pure heart. Hindi po natin to
kayang gawin or we do not need to do this alone. Ang sabi ni Pablo, okay, yung pagpupursu mo ng righteousness, yung faith, love, and peace, pwede mo rin siyang gawin together with the brethren, along with those who call on the Lord from a pure heart. Kaya importante po mga kapatid, yung life group. Importante iyon. Kapag yung D group leader nyo ay hindi na kayo, parang wala na kayong session, kausapin nyo. Kuya, ate, wala ba tayong session? Nakuha nyo po. Kahit every other week. Kasi makakatulong ito. Anong benefits nung meron kang life group? Anong benefits yung sinasabi ni Pablo na along with those who call on the Lord? Yung benefits nito, you can lift each other up, diba? In prayer, encourage one another, and in our walk in Christian life, kailangan natin itong mga ganitong kapatid na tutulong din naman sa atin. Nakukuha niya po. May mga panalangin na kung saan kailangan mo itong sabihin sa Diyos ng personal. Okay? Especially kapag it pertains to your personality, yourself. At may mga panalangin din naman na kailangan natin sambitin sa mga kapatiran. Healing. Malaki yung problema. Hindi naman masyadong personal, pero kailangan mong panalangin. You need those people who call on the Lord from a pure heart. Nakukuha niyo po. You belong to this community, Father's House of Arabia. And this group, ito po ay tinatawag nating, we are called to walk alongside those who seek the Lord with a pure heart. And this group, ang isa lang po talaga ang palagi natin sinasabi, sa Father's House, we love to pursue yung pong family devotion. We love yung pong lahat ng tatay ay ilid niya yung family niya sa isang devotion. Wala naman akong asawa, paano ko ililid yung asawa ko? O sige, wala ka pang asawa, di magulang mo naman. Yung kapatid mo. Paano po yun kung single mom or single dad? Ikaw yung nakakakilala sa Panginoon, bakit hindi mo turuan yung anak mo? Kahit mag-pray, kahit 2 sentence. Sa loob ng araw, ng isang linggo, araw-araw kayo nagpipray, nadadagdagan yung ganung salita, nakukuha niyo po. Sa buhay po natin ito mga kapatid, yung sinasabi doong pursue passions, pursue righteousness, faith, love, and peace. Yung salitang ito, yung 4 qualities na ito po ay nagpapatungkol sa ating kayang gawin. Sa ating kayang gawin sa harap ng Diyos. At yung panghuli, yung along with those who call on the Lord, ito po yung tinatawag that you need a community na katulad nito para matulungan kayo lumago sa inyong buhay spiritual. Nakukuha po. Diba sabi doon sa Hebrews 10:24-25, let us consider how to stir up one another to love and good works, not neglecting to meet together as a habit of some, but encouraging one another, and all the more as you see the day drawing near. In closing, sabi doon, understanding the metaphor of vessels na pag-usapan natin, merong honorable use, dishonorable use, and becoming a vessels for honorable vessel. Paano daw? I-meet natin yung kondisyon ng ating Panginoon. At yung pangatlo, embrace the cleansing process to an honorable vessel. Flee from youthful passions. Sa buhay po natin ito, punong-puno ito nung tinatawag natin napakaraming klase ng tao na ginagamit ng Panginoon. And I believe lahat tayo, ang ating goal is maging vessel for honor sa ating Panginoon. Tama? Sa pamamagitan po nung cleansing, sa pamamagitan po nung pursuing righteousness, pursuing faith, love, and peace, and maintaining fellowship with one another, we can fulfill our purpose. As vessel po ng nakakaluwalhati sa Panginoon, let us always reflect yung God's love, grace, and holiness sa buhay po natin. And minsan pa, let me read, now in a great house, there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, some for dishonorable. Therefore,
If anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for good work. So flee youthful fashions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Nawa sa umagang ito, no? Lagi natin tandaan that we need to flee from youthful passion. We need to flee from temptation. We need to pursue yung righteousness, faith, love, and peace. And let us maintain a pure heart together with our brethren. As we close, I would like to encourage everyone, mga kapatid, nawa ay nasain natin sa buhay na ito, na tayo man ay mabuhay ng merong paggalang sa ating Diyos, na siyang bumili sa atin, nagtubos sa ating mga kasalanan, at gusto ng Panginoon na ang buhay na ito ay gamitin for a special reason. You and I are usable to God. Amen? God can use you. Be a special vessels for God to honor Him. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na pinagkaloob mo. Thank you, Lord, sa iyong mga salita na pinagkaloob mo po sa amin. Turuan at tulungan mo rin po kami na maging vessels of honor in your service. Help us, O God, to pursue righteousness, pursue yung faith, love, and peace. Patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng impurities, sa lahat ng aming mga kasalanang paulit-ulit na ginagawa na hindi po nakakaluwalhati sa iyo. At turuan mo rin kami, Panginoon, together with this community, na gamitin nawa kami ang Potter's House of Arabia to give glory to your name at makatulong din po kami sa karamihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God.